Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDD, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin saglit itong JIL, yung Jesus Lord movement ni Villanueva, no, ni nitong mag-ama. So naglabas na ho sila ng inendorso nilang kandidato. At eto ho ang kanilang inilabas. Ang sabi rito, makalipas daw po ang isang katutak na pag-aayuno, pananalangin o after match prayer, fasting and study. O di ba? So makalipas o matapos ang isang katutak na pananalangin, parang makulit ang Diyos, ano? Ba't kailangan pa ulit-ulit? Pag-aayuno at pag-aaral. Ito na pong JIL Worldwide's Executive Selection. Aba, parang may conclave ba? Committee, no, in the 2025 midterm elections. Aba, talagang nagawa pa ng sariling committee. So talagang nakikialam sa politika. Alam niyo, naiinis ako talaga. Regardless kung sino ang inendorso, I hate religious organizations na naggaganyan, nangihimasok sa politika, and they lied to their teeth na sabihin, hindi, gabay lang kami. Diyos ko po. Okay, sabi rito, nagkaroon daw po ng sabi, elections and midterm elections has concluded its initial deliberations and has shortlisted senatorial candidates for endorsement. The committee met with various candidates, listened to their advocacies, and assessed their stances on key moral issues. Following a thorough assessment of their positions and a review of their track records, the JIL Worldwide Executive Selection Committee hereby releases its initial list of endorsed senatorial candidates. So Manny Pacquiao, kapwa born again, Senator Tito Soto, talaga namang tropa yan ni Villanueva. And then Pia Cayetano, Lacson, and then Kiko Pangilinan. Siguro Sharon yan din ng mga ito. Diba? Pastors are instructed to ensure that all our 1,509 chapters across 82 provinces in the Philippines and 70 countries worldwide are completely informed of this endorsement. Deliberations are ongoing, and a second batch of endorsement will be announced in the coming days. Let's continue praying for a clean, orderly, honest, and God-centered elections. Alam nyo, again, regardless kung naka-aliado ang alyansa yung mga inendorso, hindi ko gusto yung ganito eh. Dapat pagka-religious organization kayo, Potrages, tulungan yung gabayan, ang taong bayan, ipaliwanag nyo paano pipili ng kandidato. 'Di ba? Kasi yun pong ganitong pag-endorso ng kandidato, nako, yan ho, ay ano yan, talagang manifestation yan ng panghihimasok sa politika. Ano man ang paliwanag, those are just mere excuses only. Pagkakaisa, unity, yung mga ganon, hindi ako naniniwala doon. Dapat po, when you speak about morality, di ba? Gabayan nyo ang taong bayan. Paano pipili ng kandidato para alam na nila ang sagot sa tanong nila, sino ang karapat-dapat? Di ba dapat ganon? Isa rin na dapat bigyang diin nila. Yung kandidato ay dapat hindi po katropa lang ninyo. Kung hindi, yung kandidato may kakayanan kung senador, kongresista, na iintindihan ang gagawin niya. Magsesenador ka, magiging kang mambabatas. Alam mo ba ang trabaho niyan? Nakakaintindi ka ba ng batas? Potrages, baka mamaya parang yung isa lang dyan na, Your Honor, English yung binasa ko ha. English ako dyan. Hirap ng effort ko dyan ha. Di ba? Sabi nga nung kantsawan nga nila Tito Soto doon sa Alyansa Lucena City kami sa presscon. Sabi nga ni Tito Soto, meron nga dyan sa pagdating, kasi pinag-uusapan yung 18 million na mga kabataan, mga estudyante, may problema sa comprehension. Negative.
18 million na kabataan. Diba? Sipin mo, nababasa nila, pero hindi nila nauunawaan yung binasa nila. Hirap nun. O, diba? E, paano yan? Ganyan, magiging senador natin. I move. Kaya, dapat, diba, ipakilala nila, ano ba ang trabaho na background ng isang electrician? Dapat yung electrician tinutukoy ko, tambay. Dapat tamad mag-aral. Oh. Hindi marunong gumamit ng mga tools sa electrical. Yan ang electrician. Oh. Kung gusto nyong mapahamak ang buhay nyo, i-hire ninyo ang electrician. Yan ang pasihan. Pero kung gusto nyo naman masaayos ang inyong elektrisidad sa bahay, i-hire nyo ang electrician. Ito yung kanyang background dapat. Dapat may test na certificate. Tipong ganon, di ba? Oh. Eh pagdating sa magsesenador, igabay nyo. Nakakaintindi sa batas, abogado, kung hindi abogado, pinag-aralan ang trabaho ng pagiging mambabatas bago sumabak sa kampanya. Dapat ganon. Hindi yung sasabak na lang sa kampanya parang bukod dyan kay Robin, dito kay Kuya Will. Oh. Tingnan mo si Bato de la Rosa. Tingnan mo si Bongo, 'di ba? Lihis ang mga utak kung paano ang trabaho ng mambabatas. Tingnan niyo si Tulfo. 'Di ba? Si Rafraf. Kamusta na ang performance ni Rafraf? Ang energy sector natin, ano ang nangyari? Committee niya 'yan. No. 'Di ba? Iba ho yung pagbablog ang ginagawa. Iba ang pagiging senador. No, hindi naman dapat pwedeng iasa lahat sa staff ang trabaho. Yan yung si Bongo. Hirap na hirap idepensa yung kanyang panukalang batas. Yung kanyang staff ang kulang na lang. Iabot ni Bongo yung mikropono at yun ang sasagot, tatakpan na lang ng katawan niya. 'Di ba? Kaya dapat po ganyan ang gawin ng mga religious organization. Gabay ang ibigay, hindi ang dikta. Okay? Kasi may mapapala rin naman sila diyan eh. Magkakaroon sila diyan ng pondo. Nagdo-donate yung mga politiko na yan, Potragis. Nagdo-donate yan sa mga samahan, mga ganyan. Tapos bukod doon, kapit, di ba? Kaya po hanggang ngayon, walang buwis, wala pong nakalagay sa Biblia na ang mga religious organization ay hindi po dapat pinagbabayad ng buwis. Tandaan niyo, nakalagay sa Biblia, dapat nagbabayad ng buwis. Ano ang sinabi doon ng Panginoong Yesus? Nung pumunta siya doon sa labas ng sinagoga, yung bahay-sambahan, sa templo. Di ba pinagtabuyan niya yung mga tampalasan na ginawang divisoria, yung gilid po ng templo. Ang banal na templo, bahay ng Diyos para sa pagsamba. Diba? So, ano nangyari? Ang sabi niya, bigay niya sila ng kanilang mga buwis not really buwis, bagos yung handog para sa templo. Ang sabi mayroon pa siyang isang instance doon dinampot niya yung coin. Ang sabi niya, kasi tinanong siya about taxation Ang sabi niya, kaninong mukha ang naandito? Sabi niya ron, sa Cesar. Kaya dapat daw, ibigay ang sa Cesar. Diba? At ang sa Diyos ay sa Diyos. Wala po siyang sinabi, ibigay sa Cesar at ang lingkod ng Diyos, huwag magbibigay. Wala pong ganong sinabi. Diba? In-emphasize pa nga niya doon. Dapat yung obligasyon sa pagtataguyod ng religious organization para sa kaluguran ng Panginoon o ng Diyos, gampanan ang lahat ng miyembro. At yung obligasyon para naman sa gobyerno, maitaguyod ang gobyerno na maayos, magampanan ang mga serbisyo sa taong bayan, lalo na sa mga kapuspalad, ibigay ang inyong obligasyon. Yun po ang kanyang tinuro. Kaya hanggang ngayon, dahil po sa ganitong palakasan system, hanggang ngayon, hindi po nagbubuwis, exemption sa buwis,
pati ang mga foundation na bilyon-bilyon ng halaga ng mga religious organization. Dapat binubuwisan ng mga yan. Isipin mo, lahat na lang ng gawa natin, may buwis, sila wala. Ay naman, dapat pinagbubuwis yan. Yung mga maliliit na mga bahay-sambahan, okay lang yung hindi maliliit yun eh. Dapat merong certain amount na pag ganito na yung assets ninyo, marami na rin naman kayo, dapat nagbabayad na kayo ng buwis. Dapat po ganun. Diba? Yan po yung dahilan kung bakit ginagawa ng mga religious organization na to na magdikta sa mga miyembro kung ano ang gagawin sa panahon ng halalan. Dahil gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan sa bisa ng utang na loob at magdulot ng takot doon sa mga politiko na baka hindi sila ma-endorso sa susunod na halalan. Pag may aksyon silang ginawa, pabor sa Estado kontra sa relihiyon. Di ba? And again, hindi po inutos ng Panginoon. Wala pong nakatala sa Biblia na hindi dapat magbayad ng buwis ang mga simbahan. Ano to? Palakasan? Wala akong palakasan sa ating Panginoon. Magiging malakas ka lang sa Kanya kung ginagampanan mo ang Kanyang kalooban. Ang tanong, kalooban ba ng Diyos ang political